same time, kasi po sa atin, di ba Dok, kapag tayo nagluluto, pag sobrang minsan... init, pinirito mo o tatagal mo na tagal yan sa mantika, hanggang sa nagkakaroon ng insulin resistance, yung hindi na kaya na ma-handle yung ganong scenario. Hindi lang yun, yung methylcolantrine, benzopyrene kung sa inihaw. So anything, pag pinaraan mo sa mainit na temperatura, lalong-lalo na pinirito, ay antindi nung pinirito. Hindi lang matinding kumapit yan sa mga blood vessels, yung saturated fats niya. Kundi yung chemical na bubuin niya, na highly carcinogenic. At hindi lang yun, talagang napakarami pang mga damay-damay dyan. Kaya talagang kitang-kita natin na napakalaki ng bahagi ng edukasyon o sa maraan na malaman natin yung kung ano yung totoo sa area ng pag-iwas sa karamdaman. Tama, Dok. And gusto ko lang mag-add no, sa atin pong mga kaibigan na yung binabanggit po na mga, sabihin natin, mga chemicals na lumalabas habang niluluto natin siya, not only sa pagpiprito, Dok. Kasi doon po mga kaibigan sa pinaka-study ng Israel na in-update nila ng 2018 ay kahit na yung grill, 'di ba? Kahit inihaw mo na, kahit broiled pa yan, 'di ba? Lahat na 'yon ay lalabas at lalabas pa din doon sa sobrang taas na heat na ginagamit mo, sobrang taas na temperatura ng pagluluto natin doon sa karne. Kaya itong heterocyclic amines na tinatawag na to, ito daw yung tumataas at nagkakaroon ng chance na magkaroon ng insulin resistance kapag kinain na natin yun. 'Di ba? So napaka-importante nun, Dok. Ang init, Dok, ng usapan natin. Hindi, tanggapin natin ang katotohanan. Siyempre, nandito naman tayo para bigyan ng tinatawag na tsansa na sa pagtitimbang kung bakit lagi nating pinag-uusapan itong area ng pagbe-vegetarian. Kasi nakita ko na pag ang isang tao ay nagbigay ng panahon dito at na intindihan nila yung purpose nitong kaalaman pangkalusugan, maraming mga Pilipino at mga kababayan natin sa buong mundo ang marirescue natin at magkakaroon sila ng kalayaan. Kasi ang karamdaman ay isang uri ng kapangyarihan ng kaawayan na bumabalot sa buong sanlibutan. Na pag ang isang tao ay na-rescue mo o nawala sa kanya yung tinatawag na bumabalot na sumpa ng kasalanan, ito na yung karamdaman na dala ng kaaway, muli tayong nare-restore, muli tayong naibabalik natin sa tamang ating kaisipan. Dahil may kinalaman pala ang ating kaisipan doon sa kondisyon ng ating katawan. Kaya pag ang katawan mo ay nasa tamang kalusugan, ang brain pala natin, nagiging healthy pala yan. Amen. Ang ganda, Dok, no? Kasi for connecting sure, talaga, connecting yan. Lahat ng mga kaibigan natin, for sure, gusto nila na magkaroon din ng healthy na brain, di ba? Sa Adventism, sabi ron, page 252, our diet has something to do with our mind and our disposition. So, ibig sabihin, kung mali yung diet mo, mayroong relasyon ito sa ating kalusugan, sa ating kaisipan, sa disposition natin. Lalo-lalo na pag-aharap na tayo doon sa final judgment o kaya yung pagsubok o persecution na katulad ng naranasan ni Daniel. Nandun na siya. Talagang napanindigan niya talaga yung bigat nung... Hindi ganun kadali yung parusahan ka ng kamatayan. Totoo, Dok. Na pag hindi ka yumuko dun sa yung false god na yun, hindi biro yun. Just imagine, 16 years old. Natayuan niya yan. Kasi nandun, ano sekreto ni Daniel? Vegetarian. Inihulog na sa lions din hindi kinain ng leon Bakit? Lifestyle diet. Amen. Bakit? Ang katwiran ng Panginoon pala, pag nakita sa buhay mo, igagalang ka ng mga hayop na yan. Pag nasa iyo yung tinatawag na kaluwalhatian ng Panginoon at nasa iyo yung tinatawag na larawan ng Panginoon sa iyong buhay, walang pwedeng makagalaw sa iyo. Amen. Yun yung point na dapat nating makuha at maintindihan na sa mga huling araw, ang numero 1 na dapat nating laging isipin kung paano mabalot tayo ng katwiran ng ating Panginoon na siya magpuprotekta sa atin sa lahat ng sakit. Amen. Di ba pinangako yan sa Exodus 15:26? None of these diseases, ang sabi doon. Ayan, Dok. Walang sakit ang mga anak niya na sumusunod sa kanyang kautusan. Ngayon ang tanong, bakit ang Pilipinas Christian country? Bakit ang Amerika Christian country? Lahat nagbabasa ng Biblia, pero bakit lahat may sakit? Ang point dito, maybe kailangan ng konting pitik dito para aminin natin
na baka naman kulang tayo sa talaga sa pag-aunawa sa tunay na ibig sabihin ng tinatawag na kalooban ng Panginoon. Kaya ang binasa natin kanina, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. So ibig sabihin, merong relasyon yung ating buong pagkatao. Yes. Kaya ang gusto ng Panginoon, may balik yung kalusugan. Pwede bang may balik ang kalusugan kung wala tayong kaalaman?